Aba, itong San Miguel Beer ay mukhang merong blockbuster 3-team trade ngayon na binabalak ha. At ayon doon sa mga report, baka daw itong San Miguel, ang Blackwater Bossing, plus itong Rain or Shine Elasto Painters ay gumawa ng isang malaking trade. Mapupunta sa San Miguel Beermen, itong si Christian David. Makukuha naman itong Rain or Shine Elasto Painters, si Motaw Tuwa. At itong lineup naman ni Coach Pat Aquino, makukuha nila itong si Kit Datu. Medyo mabibigat itong mga players na to. Literally, mga big men yan, no? So, sa San Miguel, baka marami magtaka bakit ibibigay nila si Motaw Tuwa dito sa Rain or Shine. Gayong nangangailangan sila ng isang center. Well, ito si Christian David. Pwedeng maging center yan ng San Miguel. 6'8 ito, no? At mas mobile ito kaysa dito kay Tautuwa. Plus, meron din itong 3-point shot. So, pwede siya maging stretch 4 parang si Arwin Santos. So, yan yung nakita natin dahilan kung bakit ang San Miguel nagka-interest dito kay Christian David. Ngayon, kung makukuha nila yan, baka maging lineup ng San Miguel, ito si Brondial at si Kahilig sa power forward. At doon nga, si Junmar at itong si David sa center. Pwede rin ang mangyari, no? Ang San Miguel, baka i-trade na rin ito si Kahilig kapalit ng isa pang center at itong si Christian David gagawing power forward. Dahil na-trade ng San Miguel to si Wami Tiongson, posible na si Kahilig ganun din ang gawin sa bandang huli. Pero sa ngayon, mukhang susubukan muna raw ni Coach Leo Austria na gamiting center itong si Christian David. Tignan natin kung ano magiging resulta niyan. Kasi pagdating dito sa commission sa Governor's Cup, dahil may 6'6 height limit, yung import magiging power forward. So yung import power forward kasama si Brondial at si Kahilig. So ito si Christian David talaga magiging center ang role niyan sa San Miguel. Pagdating naman sa Commissioner's Cup, syempre unlimited height yan. Hindi magiging problema yan para dito sa San Miguel. Kaya hindi ako magtataka talaga kung gamitin nila si Christian David na center. Samantala naman, itong PBA daw ngayon ay tinitignan yung offer ng mga iba't ibang malalaking kumpanya na gustong sumali sa liga. Alam natin, bukod dito sa Chooks to Go at dito sa Wilcon Depot, baka daw itong SM pinag-iisipan kung sa wakas ay sasali na dito sa PBA. Maraming mga fans talaga gusto itong SM ay sumali dito sa PBA dahil nakikita nila na ito lang yung kumpanya na kayang mag-break ng monopolya nitong SMC at MVP Group. Alam natin na palagi na lang sinasabi ng mga fans ng SMC at MVP, palaging sila nagka-champion. So ngayon, hindi na ako magtataka kung ito yung mangyari talaga. Dahil syempre, kung gagawin naman yan nitong SM, hindi na nakapagtataka kung sila talaga magiging isa sa mga power players ng PBA. Pero kinakailangan syempre na magawa nila ng paraan talaga yan. Dahil, of course, ang SM kung sasali yan, gusto niya siguraduhin na magiging competitive yung team nila. So, kung gagawin nila yan, ang tanong, bibili ba yan ng team o kaya ay magtatayo ng sarili? At syempre, hihingi yan ng tinatawag na mga compensation o kaya incentive para bumuo na sariling team. Dahil ayaw niya syempre na papasok sa PBA na mag-field in lang ng mahinang koponan. Posible rin na baka ang piliin ng SM ay maging financial backer na lang ng isang team katulad ng ginagawa nila ngayon doon sa mga team sa mga universities at colleges. Isa yan dito sa mga gagawin ngayon nitong kanilang koponan kaya hindi na ako magugulat kung ito talaga yung mangyayari. As it is, alam natin na itong SM talaga isa doon sa mga pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas. Kaya kung gusto yan puntahan ng mga fans o ng mga fans na sumali sa PBA, hindi na ako magugulat. Pero kung hindi masumali SM, marami pang ibang kumpanya daw ang interesado dito sa PBA kaya inaasahan natin na lalaki pa itong liga.